Sa loob lang ng 12 segundo, pwedeng maglaho ang lahat ng pinaghirapan ng sangkatauhan. Isang hindi maipaliwanag na virus ang biglang kumalat na parang apoy, at ang mga biktima, hindi sila agad namamatay, nagiging mga agresibong nilalang sila na ang tanging layunin ay kumagit at maghasik ng lagim. Sa video na ito, hihimayin natin ang kwento ng World War Z. Paano nga ba haharapin ng isang ama ang apocalypse kung ang kalaban mo ay hindi napapagod, hindi natatakot, at libo-libo silang sumusugod na parang tsunami? Ito ang kwento ng kaligtasan sa gitna ng katapusan. Kung gusto mo ng mga ganitong klase ng video, mag-like at mag-subscribe. Nagsimula ang lahat sa isang tipikal na umaga para sa pamilya ni Jerry Lane. Si Jerry ay dating United Nations investigator na nasanay sa mga delikadong operasyon sa iba't ibang panig ng mundo. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya handa sa kakaharapin niya. Habang naipit sila sa isang siksik ang traffic, mapapansin ang kakaibang tensyon sa paligid. At isang hindi maipaliwanag na takot sa mukha ng mga tao. At biglang may bumangga sa kanilang side mirror na isang pulis na nagmamadali. Lumabas siya ng kotse para tignan. Pero biglang may sumabog na gusali sa hindi kalayuan. At may dumating na polis. Sinabihan siyang bumalik sa kanyang kotse ngayon. At biglang may bumangga sa polis na isang truck na nawalan ng kontrol. Nagulat si Jerry, pero alam niyang may mali. Kaya agad siyang nag-drive ng mabilis para makaalis sa lugar na yon. Pero biglang may bumangga sa kanilang ambulance. At mabuti nakaligtas silang lahat. Habang nagkakagulo ang paligid, merong napansin si Jerry na kinagat ng zombie. At tinitignan niya ito para obserbahan kung gaano katagal tumalab ng virus kapag nakagat ka. At napagtanto ni Jerry, na 12 segundo lang kapag nakagat ka ay zombie ka na rin agad. Nakahanap si Jerry ng sasakyan at agad silang umalis. At tumawag sa kanya si Thierry, na dati niyang kasamahan na ngayon ay Deputy Secretary General ng United Nations. At nag-usap sila na magpapadala ng tulong at helicopter bago magdilim. Nakahanap sila ng isang maliit na supermarket. Pero nagkakagulo na ang mga tao dito. At nag-aagawan na ang mga tao sa mga supply. Kaya naghiwa-hiwalay sila para makakuha sila ng maraming supply at pagkain. At nung naghahanap sila ng para sa hika ni Rachel, ay biglang may isang lalaking tinutukan sila ng baril. Ngunit nung mapagtanto ng lalaki na mukhang hindi naman masamang tao sila Jerry, ay tinulungan niya pa ito. Inabutan niya ng mga gamot sila Jerry. Agad tumakbo si Jerry sa kanyang anak na humihingi ng tulong dahil ang kanyang asawa ay pinagtutulungan ng dalawang lalaki na magnanakaw. At agad pinaputukan si Jerry ng isang lalaking may baril. Buti na lang hindi ito asintado at hindi tinamaan ng bala si Jerry. At napatumba ito ni Jerry. May dumating na polis, at nagtaas si Jerry ng kamay. Dahil nakapatay siya ng tao ngunit, hindi siya pinansin ng polis at dire-diretsyo lang ang polis sa pagkuha ng pagkain. Agad silang naghanap ng matataguan dahil kinabukasan pa daw sila mare-rescue ng helicopter. Biglang may bumagsak na zombie mula sa itaas. At may isang zombie ang nakakita sa kanila. Binaril ito ni Jerry, na agad nakakuha ng atensyon ng maraming zombie kaya hinabol sila sa loob ng apartment. At doon agad silang naghanap ng kwarto na pwedeng mapagtaguan. Buti na lang may nakita silang mga survivor at tinulungan sila at pinapasok. Nung magising si Jerry, sinubukan niyang konbinsihin ang mga tumulong sa kanila na sumama at sumakay sa helicopter. Ngunit tumanggi silang sumama dahil ang buhay sa labas ay siguradong kapahamakan. Bago sila umalis, nag-ayos muna sila ng mga gamit at sandata. Habang naglalakad sila, may mga naririnig silang mga sigawan at nagtatakbuhan. Bigla silang may nakasalubong na zombie na binaril ni Jerry. At agad nagtakbuhan ang mga zombie papunta sa kanila. At agad silang tumakbo paakyat ng rooftop kung saan maghihintay ang helicopter. Nung maabyutan na sila ng mga zombie ay sinubukan ni Jerry na pigilan ito. Nung malapit na siyang matalo, biglang dumating ang isang bata na anak ng pinagtaguan nilang apartment. At binaril ang zombie sa ulo kaya sila nakatakas. Pinigilan ni Jerry ang pinto para makatakbo ang asawa at mga anak niya papuntang helicopter. At nang makasakay na ang kanyang pamilya sa helicopter, ay sumunod na rin siya at inalalayan siya ng mga pulis na kasama nila. Sa kabilang panig ng mundo, merong isang lungsod na nakaalam bago pa man dumating ang sakuna. Kaya gumawa sila ng mga napakataas na pader para magkaroon ng safe zone. Nagpapapasok sila ng mga survivor. At kampante sila na hindi masisira o mapapasok ang kanilang ginawang bakod. Matapos ang isang madugong pagtakas mula sa Philadelphia, dinala si Jerry at ang kanyang pamilya sa USS Argus, isang dambuhalang command ship na nagsisilbing hulingkutan ng gobyerno sa gitna ng karagatan. Dito, sinalubong siya ni Thierry Umotoni, ang UN Deputy Secretary General at ang tanging taong nakakaalam sa tunay na kakayahan ni Jerry.
Agad silang nag-usap at naglatag ng plano kung paano makakahanap ng solusyon bago pa tuluyang maubos ang sangkatauhan. Hindi na lang ito tungkol sa isang lungsod, bilyon-bilyong tao na ang namamatay sa bawat sulok ng mundo, at ang oras ay unti-unti nang nauubos. Tanging pag-asa na lang ay ang mahanap ang pinagmulan ng virus para makagawa ng bakuna. Ang misyon ni Jerry ay malinaw, kailangan niyang sumama sa isang grupo ng mga sundalo at isang batang virologist patungo sa South Korea, ang lugar kung saan unang nabanggit ang salitang zombie, sa isang email. Sinasabing sa South Korea daw nagsimula ang Patient Zero. Isang doktor sa kampo ang nagsusuri sa pasyente. Ngunit bigla itong nabuhay at kinagat ang doktor kaya kumalat ang virus. Sa gitna ng malakas na ulan at madilim na kalangitan, lumapag ang eroplanong lulan si Jerry Lane at ang isang elite team ng mga sundalo sa Camp Humphreys sa South Korea. Walang ilaw, walang ingay, tanging ang hagupit lang ng hangin at ang tunog ng ulan ang bumabasag sa katahimikan ng airbase. Dito ay bawat hakbang ay tila isang sugal. Ang misyon? Hanapin ang anumang impormasyon tungkol sa Patient Zero na unang naiulat sa pasilidad na ito, ngunit hindi nagtagal, ang katahimikan ay napalitan ng kilabot. Bigla silang inatake ng zombie. At ang mga tunog ng kanilang mga baril ay nakaakit ng mas maraming zombie. Pero may dumating na tulong mula sa mga natirang sundalo. At agad silang isinama papuntang kampo nila. Sa likod ng mga rehas, natagpuan ni Jerry ang isang dating CIA agent na ikinulong dahil sa ilegal na pagbebenta ng armas sa North Korea. Pero sa gitna ng apocalypse, ang taong ito ang may hawak ng impormasyong hindi kayang ibigay ng kahit sinong satellite o drone. Ipinaliwanag niya kay Jerry na bago pa man maging headline ng virus sa buong mundo, ang Jerusalem ay nagsimula ng magtayo ng dambuhalang pader. Hindi ito dahil sa hula o swerte. Ipinaliwanag ng dating agent ang tungkol sa T-10th Man Rule, isang pulisya ng Israel kung saan kapag ang 9 na tao ay sumang-ayon sa isang impormasyon, ang ika-10 tao ay may obligasyong mag-isip ng kabaligtaran, gaano man ito kaimposible. At dahil sa isang intercepted na email mula sa India na bumabanggit sa salitang zombie, pinili nilang maniwala sa hindi kapani-paniwala. Bago tuluyang makalipad patungo sa Israel, kailangang harapin ni Jerry ang isa sa pinakamapanganib na bahagi ng kanilang misyon sa South Korea, ang pagkakarga ng gasolina sa gitna ng kadiliman. Sa ilalim ng malakas na ulan, dahan-daang gumalaw ang grupo patungo sa dambuhalang C-130 na naghihintay sa tarmac. Walang ingay, walang ilaw, tanging ang tibok ng kanilang puso ang bumabasag sa katahimikan. At biglang tumawag ang asawa ni Jerry. Dahilan upang magising ang mga zombie, na agad sumugod sa kanila. Agad silang kinovera ng mga sundalong kasama nila para makatakas sila. Dumating si Captain Speak, para magkarga ng gasolina. Biglang sinungaban si Jerry ng isang zombie dahilan upang siya ay masemplang. At binaril ni Captain Speak ang zombing sumugod kay Jerry. Ngunit siya naman ang nakagat ng zombie. At tuluyan na nga silang nakatakas. Sa isang banda, ang lugar na sanang pag-asa nila para makapag-develop ng bakuna na World Health Organization facility ay puno na rin ng zombie. Maingat na pumasok ang kanilang eroplano sa airspace ng lungsod, dumaan sa mahigpit na seguridad bago tuluyang lumapag sa isang tarmac na puno ng mga sundalo at mga refugee mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pagbaba ni Jerry, sinalubong siya ng isang atmosfera na punong-puno ng tensyon pero may halong disiplina. Dito niya unang nakatagpo si Jurgen Warmbrun. Habang naglalakad sila sa loob ng pasilidad, mapapansin ni Jerry ang dami ng mga taong pinapapasok sa loob ng pader, mga pamilyang galing sa iba't ibang bansa, may bitbit na kakarampot na kagamitan, pero may bakas ng pasasalamat sa kanilang mga mukha dahil sa wakas, nakatagpo sila ng lugar na may proteksyon. Ngunit masyado silang nagpakampante, na hindi matitinag ang ginawa nilang dambuhalang pader. Nagsimula silang magdiwang at magsaya. Ngunit ayon pala ang magdadala sa kanila sa kapahamakan. Masyadong malakas ang kanilang mga kanta at palakpakan kaya narinig sila ng maraming zombie at sinugod sila kahit mataas ang pader. Pinipilit ng mga zombie na makaakyat sa pader sa sobrang dami nila, nagpatong-patong sila hanggang sa maabot nila ang hangganan. At dito na nagsimula ang impyerno. Isa-isang nagbagsakan ng mga zombie mula sa itaas. At sinugod sila. Walang nagawa ang mga baril at mga sundalo. Ang dating safe zone ngayon ay naging war zone. Mabilis na kumalat ang virus sa loob ng kampo. May napansin si Jerry at nagtataka. Bakit hindi inaatake ng mga zombie ang matandang parang may sakit? At badang parang malnourished? At tuluyan nang bumagsak ang lungsod. Nagmamadali sila Jerry na tumakas dahil parang alam niya na ang possible na dahilan kung bakit iniiwasan ng mga zombie ang mga taong may sakit. Agad nilang tinawagan ng helicopter na sana ay magsusundo sa kanila para dalhin sila ng ligtas sa airport. Pero sa bawat segundo ng paghihintay, ang oras ay lalong nagiging kalaban.
Habang tinatahak nila ang makikitid na eskinita patungo sa landing zone, libu-libong zombies na nakapasok sa pader ay nagsimulang dumaloy sa mga kalsada. Hindi na sila basta-basta tumatakbo, sa dami nila, nagmukha na silang isang dambuhalang tsunami ng mga katawan na lumalamon sa lahat ng madadaanan nito. Walang preno, walang takot, at walang kapaguran. Ang bawat hakbang ni na Jerry ay karera laban sa kamatayan. Makikita mo sa kanilang mga mata ang desperasyon habang naririnig ang lagitik ng mga helicopter blades sa itaas. Kailangan nilang marating ang rooftop bago pa sila abutin ng mga zombie. Nakagat ng zombie ang isa nilang kasamahan sa kamay. At agad kinuha ni Jerry ang itak at pinutol ang kamay ng kasama nilang nakagat. At sa kabutihang palad ay hindi nahawa ang kasamahan nila. Agad nilagyan ni Jerry ng bandage ang kamay na naputol para huminto ang pagdudugo. At nagpatuloy silang naglakad dahil parating na ang kanilang sundo. Pero bago pa man sila makasakay ay sinalakay ang helicopter ng mga zombie. At nawalan ito ng kontrol. Dahilan kaya ito sumabog. Nang malapit na sila sa airport, nakita nilang isa-isa nang nag-aalisan ng mga eroplano. Hinarang nila ang isang eroplano upang makasakay sila. Nagbaba ang piloto ng isang hagdan para makaakyat sila. Sa loob ng eroplano kitang-kita nila na ang isang dating lungsod na akala nila pinakaligtas ay bumagsak na ng tuluyan. Ang syudad ay nagmistulang mukhang impyernong hindi ka na makakatakas. Gamit ang kanyang satellite phone, agad niyang tinawagan si Thierry Umutoni sa command ship Argus. Sa gitna ng maingay na linya, ibinahagi ni Jerry ang kanyang teorya. Hindi ito tungkol sa pagpatay sa virus, kundi tungkol sa kung sino ang hindi pinapansin ng mga zombies. Napagtanto ni Jerry na ang mga zombies ay may pinipiling host, nilalagpasan nila ang mga taong may malubhang sakit o terminal illness dahil ang virus ay nangangailangan lamang ng malakas at malusog na katawan para kumalat. Isang flight attendant ang nalilito kaya binuksan niya ang pinto ng CR. At biglang may lumabas na infected mula sa loob ng CR. Agad itong inatake ang babae at tuluyan na silang nagkanda hawa-hawa. Nagtataka si Jerry na para bang may maling nangyayari. Kaya sinilip niya ang kabilang kwarto. At nakita niya na nagkakagulo na. Kaya sinabihan niya ang mga kasama niya na huwag maingay at dahan-dahan ay abot ang mga bagahe para lagyan ng harang ang daanan. At aksidente naman nahulog ng isang lalaki ang isang bag na dahilan para sila marinig ng mga zombie. At nasira ang ginawa nilang harang at isa-isa silang inatake. At nung malapit na silang ma-corner kinuha ni Jerry ang granada sa kasamahan niya at binato sa mga zombie sumabog at nasira ang gilid na parte ng eroplano. At tinangay ang mga zombie. Habang ang buong cabin ay nawawalan ng pressure at ang mga makina ay nagsisimulang magliyab, tanging ang kanyang seatbelt at ang determinasyong mabuhay ang humahawak kay Jerry sa gitna ng pabagsak na eroplano. Mula sa mga durog na upuan, dahan-dahang nagkamalay si Jerry Lane. Isang himala na nakaligtas siya sa isang crash na pumatay sa halos lahat ng nasa loob. Ngunit merong isang bakal na tumusok sa kanyang tagiliran. Himala ring nakaligtas ang sundalong kanyang kasama. Naglakad sila papuntang World Health Organization facility upang tuklasin kung meron pang mga nakaligtas doon at hanapin ang bakuna. Sa isang banda, mula sa command ship Argus, nalaman ni Thierry na sumabog na ang eroplanong sinakyan nila Jerry. Kaya ngayon ay pinaalis sa barko at pinalipat sa ibang shelter ang pamilya ni Jerry. Nagising si Jerry. Nasa loob na siya ng WHO research facility sa Wales. Sinalubong sila ng mga mapanuring tingin ng mga natitirang doktor sa pasilidad. Pinaliwanag ni Jerry ang kanyang teorya sa mga doktor. Isang teoryang maaaring magpabago sa takbo ng digmaan, ang camouflage. Sinabi niya na ang mga zombies ay nilalagpasan ng mga taong may malubhang sakit dahil ang virus ay nangangailangan ng malusog na host para kumalat. Ngunit may isang malaking problema. Para mapatunayan ang teoryang ito, kailangan kumuha ni Jerry ng isang pathogen o isang nakamamatay na sakit mula sa kabilang gusali, ang B-Wing. Isang gusaling hindi na pinapasok ng kahit sino dahil ito ay puno na ng mga nahawaang staff ng WHO. Isang suicide mission sa loob ng isang death trap. Dito susubukin kung ang teorya ba ni Jerry ay magliligtas sa mundo o magiging huling hantungan na lang nila sa loob ng pasilidad na ito. Bitbit ang kani-kanilang armas at ang bigat ng huling pag-asa ng mundo, dahan-dahang binuksan ni na Jerry Lane, si Gen, at ang lead doctor ng WHO ang pinto patungo sa B-Wing. Paghakbang pa lang sa pasilyo, bumungad sa kanila ang isang atmosperang punong-puno ng panganib. Dito, ang bawat kaluskos ay maaaring maging huling tunog na maririnig mo. Nakikita nila ang mga bakas ng nakaraang kaguluhan, mga wasak na gamit, mga sementong may mga marka ng dugo, at ang mga anino ng mga dating staff ng WHO na ngayon ay mga nilalang na lang na naghihintay ng biktima sa dilim. Ang misyon ay malinaw pero halos imposible, kailangang marating ang dulo ng B-Wing para kumuha ng isang nakamamatay na pathogen.
Ngunit sa bawat hakbang ni na Jerry sa malamig na sahig, ramdam nila ang presensya ng mga zombies na nakatago sa bawat kwarto. Habang naglalakad sila, sa hindi inaasahang pagkakamali, nasanggi ng doktor ang isang bakal. Dahilan para sumugod sa kanila ang mga zombie. Sa gitna ng takbuhan, nagkahiwa-hiwalay ang grupo. At kinalampag ni Jerry ang bakal para makuha ang atensyon ng mga zombie na humahabol sa mga kasama niya. Nagsimulang sumugod ang kawan patungo sa kanya. Habang ang kanyang mga kasama ay nakatakas sa kabilang direksyon, si Jerry naman ay mabilis na tumakbo patungo sa loob ng isang vault, isang silid na puno ng mga nakamamatay na pathogens. Sa wakas ay narating ni Jerry Lane ang puso ng B-Wing, ang high security pathogen vault. Sa loob ng malamig na silid na ito, nakahilera ang libo-libong vial na naglalaman ng pinakamalalupit na sakit na kilala ng tao, MERS, SARS, H1N1, at iba pang mga virus na sapat na para burahin ang buhay sa mundo. Ngunit hindi sapat na mahanap lang ang mga ito. Kailangang itaya ni Jerry ang sarili niyang buhay para mapatunayan ang kanyang teorya. Nagturok si Jerry ng isang hindi pa matukoy na pathogen. Alam niya ang panganib, kung mali ang kanyang teorya, mamamatay siya. May isang milagrong naganap. Sa halip na sumugod, tumigil ang zombie. Inamoy lang niya ito. Tila may hinahanap na hindi nito matagpuan. Para sa halimaw na ito, si Jerry ay hindi na isang pagkain, siya ay naging invisible. Dahil sa pathogen na itinurok niya ang kanyang katawan. Sa sandaling iyon, alam ni Jerry na nahanap na nila ang sagot. Hawak-hawak ang kanyang Pepsi, uminom si Jerry sa gitna ng panganib, isang huling insulto sa kamatayan bago niya tuluyang lisanin ang lungga ng mga patay. Agad nilang pinaalam sa buong mundo ang nadiskubre nilang panlaban sa zombie. At dito na nagtatapos ang World War Z. Kung nagustuhan mo ang ating movie recap, mag-like at subscribe para lagi kang updated sa mga medyo malulupit nating recap.